pumunta na tayo, rumekta na tayo doon mismo sa ating main topic mga bossing. Ano po ba yung ating main topic? Naku, eto, si Respicio po mga kababayan. Panoorin at pakinggan nyo ho Pisyo mula sa Now, game. nahaharap sa patong-patong na asunto si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio mula sa probinsya ng Isabela. Inireklamo siya ng reklamong inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances sa National Bureau of Investigation o NBI. Aray ko po. Eto po si Respicio, mga boss chipamo, sir. Eto yung sumisigaw noong kasama niya sila Chavit Singson. Magsasampa daw sila ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos with matching yung butas ng ilong nakatutok pa doon sa cellphone. 'Di ba? Ito yung tao na yung pala sigaw, puro sigaw ang ginagawa. Hey, tingnan natin kung magaganito si Bongbong Marcos. Yung dinadaan sa lakas ng sigaw para makapanindak ng tao. O ngayon, iyakan mga DDS. Panigurado ho tayo mga kababayan, iisa lang po na naman ang maririnig natin dito sa kampo nila Respicio, doon po sa mga DDS. Ano po ang sasabihin niya mga yan? Nako, sinisikil ang aming karapatan. Iniisa-isa na kami kasi hindi kami pabor sa gobyerno. Mga boss, mga amo, mga sir, yung pagiging hindi nyo naman pabor, lumalagpas na kayo doon sa mga sa karapatan 'Di ba mga kababayan? Puro gano'n lang yung mga DDS, mga bossing. Tingnan mo si Tetel, Ripalda, Mark Ramos, para kang butete. Ay, ako, kung mukha akong butete, ano naman itsura ng mga vlogger ninyo? Ano, yung isa may zipper pa dito sa nguso. 'Di ba? Tapos makikita ko ikaw pa magsasabi, talagang nilagay mo pa, 'no? Mark Ramos, kamukha mo si Harold Respicio. Hindi ako, ako mga kababayan, 'no? Um, para ho naman sa akin may itsura si Harold Respicio kaya lang po ang corny nung mga pagba-vlog, ang corny nung mga pagsigaw-sigaw niya. Ano po, tapos kung mag-tuck-in pa ng pantalon pagkataas-taas pa, 'di ba? Inihain ng mga yan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC laban kay Respicio. Dahil yan sa mga posts online at pahayag ni Respicio sa isang pagtitipon na iniengganyo umano ang publiko na Sabi ni Tetel Rifalda, mas gwapo ka kaysa kay Vice Mayor. Hindi, Vice Mayor ng maliit na lugar lang naman ito, kaya nanalo ito no? rebelde sa gobyerno. Sabi ng NBI, pwede ring maharap sa disbarment si Respicio na isang abogado. Nakatakdang ipatawag ng NBI si Respicio kaugnay sa mga alegasyon. Sinisika pa ng GMA News na kuna ng pahayag si Respicio. Maganda yan, humarap siya, no? Tapos makita natin kung paano siya magsalita doon sa kanilang mga parali-rally, kung paano siya magsalita doon sa kanilang mga vlog-vlog na panindak na medyo paos yung boses tapos malaki yung boses. Tignan natin kung kaya niyang gawin talaga yon sa harap ni NBI Director Matibag, mga kababayan. Tingin ko ito yun Ito yung dahilan kung bakit itong si Respicio ay kakasuhan ng NBI. Baka mautak tong mga ito, baka ito. Ito yata yun mga kababayan nung nandoon siya sa entablado. Baka mautak tong mga ito, baka ituloy pa rin talaga nilang hindi patakbuhin si Bibi Sara. Posible, hindi po ba? Pero posible lang. Bakit? Hindi naman yun, boss Hindi naman kasi yun yung dahilan po ng impeachment mga kababayan No? Ang dahilan po ng mga impeachment na ganyan, mga boss chipamo sir, may mga nakita na mga ebidensya na laban sa Vice Presidente, tapos ang makikita pa natin doon sa Vice Presidente, hindi pa maipagtanggol ang kanyang sarili, hindi madepensahan, hindi maipaliwanag yung mga yun. Pera ng bayan yan Kaban ng bayan yan. Ano po?
Dapat yan ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating bayang Pilipinas. Pero kung maibubulsa lang o bubulsa lang mga boss chief amuser ng ibang mga politiko, nako, asahan niyo po mga kababayan, hindi lang po lugmok ang ating bayan, hindi lang po pagkalugmok ng ating bayan ang maaano natin, makukuha natin sa mga ganyang mga politiko. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, ang dali-dali namang ipaliwanag kung alam nila talaga kung ano yung nangyari at kung talagang hindi nila nilustay yung pera. 'Di po ba? Eh, kaso mga kababayan, biruin mo 16 na lawyer na yung nirentahan o hinire ng Vice Presidente para ipagtanggol siya. O tapos hanggang ngayon wala pa din tayong naririnig ho, mga bossing. Ngayon, ang pinaka ang pinakaginagawa ng mga DDS, naratibo nila ay kaya lang naman 'yan pinapa-impeach kasi gusto nila sa kanila pa din ang posisyon. Gusto nila sila pa din ang maging presidente. Sir, alam mo kung, ano ang pinakamatibay na para ma-impeach ang vice presidente? Yung sinabi niya na meron siyang inutusan para patayin si Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez. Doon pa lang ho mga kababayan, eh, 'di ba? Tingnan mo pinatawag ho sila ng NBI pero ano ang ginawa? Wala, nagpalusot. Kung ano-ano ang kunyaring ipinalusot nila mga bossing. Bakit? Eh, paano mo naman ipapaliwanag na hindi ka nagbabanta nun? 'Di ba? Kung mismo sa bunganga mo ang sabi mo pa, "No joke, no joke." Tapos milyong-milyong Pilipino ang nagulantang na nakapanood sa iyo na pinagbabantaan mo ang buhay ng pangulo, asawa ng pangulo at ng, pinsan ng pangulo, 'di ba? Patayin! Nandiyan na din si Ma'am Chris Rose. Ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon na demokrasya, ano ang sagot? Hey! Bigla na lang sumisigaw ano? Putik na yan. Kaya yung iba iniisip po mga kababayan, parang may hablig din ito si Respicio, eh. No, tsaka the way kung paano siya, magsalita, kung paano niya, palakarin, paandarin yung mga sinasabi niya. Kailangan merong ano, laki ng boses para katakutan siya. Pero hindi naman ho talaga nakakatakot. Revolusyon! Baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? So willing ba kayong magrevolusyon? Sandali, grabe. Magrevolusyon. Tapos baliwalain natin ang konstitusyon. Tapos sabay tatanungin sa taong bayan, "So, willing ba kayong magrevolusyon? Willing ba kayong magpakamatay dito sa gagawin natin?" Wow! Sabi ni Barclay Cabron, yabang mag-aya ng revolusyon. Baka 'pag nangyari, tago-tago ka, baka gano'n nga ho ang mangyari mga bossing. Tapos papaikutin yung mga kababayan nating Pilipino, sasabihin, "Ayan, sinisikil na po ang aming karapatan." Ay naku mga DDS. Willing ba kayong mamatay?